Driver's Education Training ipinag-utos ng Department of Transportation matapos ang sunod-sunod na aksidente. So I'm also asking LTO and LTFRB to fix that from the President himself. Yung driver education natin, kaya magbago yun. Totohanin na natin. Again, wala naman tayong kailangan i-reinvent eh. Ginagawa na yan ng ibang bansa eh. Kukopay mo na lang eh. Pero kailangan, totohanin. Wala na yung patulasan. Wala na. Buhay ito eh. Vice President Sara Duterte may bagong paratang laban kay First Lady Liza Araneta Marcos. Malacanang itinanggi ang alegasyon ng Vice Presidente. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Detalye ng pagpapasa-pasa ng ransom money ng pamilya Ke tinukoy ng Philippine National Police. Pabuya sa makapagtuturo sa isa sa suspect sa pagkidnap kay Anson Ke, itinaas na sa 10 million pesos. Locally, sa virtual asset service provider, meron po tayong dalawang company na napadala. Hindi na po namin i-mention yung pangalan. Pero nakapag-provide na rin po sila ng details for the KYC or the Know Your Customer information. Apology letter ng viral motovlogger hindi tinanggap ng nakaalitang motorista. Sir, ibig sabihin hindi niyo po ba tinatanggap yung apology kanina? Hindi po. Kasi hindi naman siya nung magsasalita eh. Problema. Vice President Sara Duterte may nakikitang paraan kung paano isa sa katuparan ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Chinese research vessel na namataan sa Burgos, Ilocos Norte, posibleng nagsasagawa ng deep sea mapping ayon sa Philippine Coast Guard. Illegal marine scientific research sa EEZ ng bansa nagpapalakas sa teorya na pag-aari ng China ang mga submersible drone na nakuha sa iba't ibang lugar sa bansa. Yes, this is the first time that we were able to basically document that the Chinese research vessels are deploying such submersible research capability. 10 child laborers sa palaisda ang pag-aari umano ng Chinese national sa Sula, Pangasinan, nasagip ng National Bureau of Investigation. Considering that these are minors, they were forced to work, they were recruited from the provinces at napakataas ng presyo ng kanilang pangangailangan, kung kaya pasok ito dun sa death banding. 2 pulis na nag-moonlighting bilang security aide ni Congressman Paulo Duterte inalis sa pwesto. Tama po kayo, no? Meron po kaming nakita sa video na 4 po. 2 pulis at 2 armed forces. Dun sa 2 pulis, they are not authorized. They're moonlighting. Sinurrender po nila yung firearms sila kasi pati ID sila, but they went on a wall. Kumpanya ng bus na sanhi ng karambola ng sasakyan sa SCTEX may pananagutan sa kapabayaan ng driver ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. What we would like to establish is the knowledge of the management on the condition of the driver. Dapat malaman ng management. Kung hindi nila alam, dapat nalaman nila yan. Pagbabasa umano ng automated counting machine sa sobrang boto ni Atty. Eileen Lisada sa isinagawang final testing and sealing ng mga makina, ipinaliwanag ng Commission on Elections.
in another ballot, I overvoted. 13 binoto ko. According to their SOTEP dito, dapat hindi binabasa. Pero yung aking overvote, pinasa. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Party list group na kilalang malapit sa mga Duterte, tinangkang maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Intensyon ng reklamo, kwestyon ng isang House leader. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hiling ng European Union na makapasok sa mga polling precinct sa araw ng halalan, hindi pinagbigyan ng Commission on Elections. In fact, alam na alam po ng Philippine media na talagang bawal na bawal kayong papasok sa loob ng presinto kapag ka may botohan. Limited lang kayo sa labas lang upang hindi po nai-impluwensyahan ay istorbo ang mga botanteng bumoboto po natin. Muling pagbubukas ng jeepney consolidation, wala ng deadline ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. And then pag substantial na po, then we will eventually put a closure to the first phase of the industry consolidation. Hindi naman po dahil yung industry consolidation po will only be limited doon sa areas na hindi pa nasa-serve. Pilot implementation ng 5 core subjects curriculum ng senior high school sa darating na pasukan, tuloy ayon sa Department of Education. These subjects will now be offered throughout grade 11 instead of being limited to just 1 semester. So this is offered to be in 1 year. All senior high school students are required to take the core subjects. Commission on Elections o COMELEC all set na sa pagdaraos ng botohan sa Lunes. Final testing and sealing sa lahat ng mga makinang gagamitin sa halalan natapos na. Handa po ang COMELEC. Siyempre, lagi sa isang operation, sa isang ganito, meron biglang pumapasok na problema, issue. Ang importante, intact yung aming contingency measures, intact yung aming operation plan sa kung ano ang gagawin ng komisyon pagka mga ganito. Mga nagpanggap na may koneksyon sa COMELEC para ipanalo sa eleksyon ang isang kandidato sa Zambales, inaresto ng National Bureau of Investigation. Yung mga kandidato natin, huwag kayong maniwala sa mga nag-o-offer na kaya nilang i-manipulate ang result ng halalan. COMELEC muling tiniyak ang seguridad sa sistema ng halalan sa bansa. Inuulit natin sa buong bansa, sa mga kababayan natin, sa mga kandidato, wala pong ganyang klase na pwede magmaniobra ng ating halalan, lalo-lalo na kung pag-uusapan ay ang ating sistema, ang ating mga makina. Sadyang ganyan po ang efforts ng mga yan, manghihingi ng pera. Vice President Sara Duterte dumalo sa preliminary investigation kaugnay sa reklamong isinampa sa kanya ng Department of Justice. Vice Presidente naghain ng kontrasalaysay sa reklamo ng NBI. Consistent lang naman po ang ating Vice President. Parati naman po niya sinasabi noon na haharapin naman talaga niya sa mga tamang venue, no, yung mga binabatong mga accusations laban sa kanya, which ginawa niya today. Tangkang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang basehan ayon sa Malacanang. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero inuulit po natin ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. At Microsoft founder na si Bill Gates ipamimigay ang halos lahat ng kanyang kayamanan sa susunod na 20 taon sa pamamagitan ng kanyang foundation. The big news is that all resources, both in the foundation and what I have that will be given to the foundation, will be spent down over the next 20 years.